Ramdam na sa ilang palengke sa Metro Manila ang pagtaas ng presyo ng imported rice. Isinisisi ito ng ilang retailers sa suspensyon ng pag-angkat. Pero giit ng Department of Agriculture, walang dahilan para magtaas dahil hindi pa epektibo ang nasabing polisiya. Si Sheena Torno magbabalita. Nag-inspeksyon sa Quinta Market sa Maynila ang mga opisyal ng Department of Agriculture at Department of Trade and Industry umaga ng Lunes. Walang paggalaw sa presyo ng karning baboy, manok at isda, maliban na lamang sa imported rice na mula Vietnam at Thailand na tumaas ang presyo. Simula pa nung Sabado, 30 pesos po pero sa 25 kilos pesos. Ano daw reason? Yun nga po, sa balita po yun nga po, pinatigil yung importasyon ng imported rice. Ang dating 43 pesos sa kada kilo ng imported rice na Jasmine, Bachelor at Coco Pandan ni Jessica, ngayon ay nasa 45 pesos kada kilo na. Ang Department of Agriculture naman ay kwenestyon ang mabilis na pagtaas sa presyo ng bigas, ngayong sobra naman ang supply. Ang bilis naman nun, wala pa nga yung import ban, di ba? September 1. Ang daming dumating na bigas nitong mga nakalipas na buwan at may parating pa hanggang August. So, hindi nila dapat gamitin na reason na dahil may import ban, tataas na agad. Di ba? So, tapos ang laki pa ng harvest. Anya kung pagbabasehan ang datos mula sa Philippine Statistics Authority o PSA, aabot sa 2.8 million metric tons ng bigas ang nasa merkado. Kabilang narito ang ginagamit para sa commercial, household at National Food Authority. Ayon pa sa DA, iimbestigahan nila ang mga ulat ng pagtaas sa presyo ng mga imported rice sa palengke. Bukod pa riyan, sisilipin din ang mga bodega sa Intercity sa Bulacan upang alamin ang totoong estado ng industriya. Kung ano po yung mga contractual na orders ngayon ng ating mga importers, kahit beyond po ng September 1, pwede pa naman po yung makapasok. Basta within this period. So hindi po natin dapat gawing rason yung sa suspension. Una na rin kasing nilinaw ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na walang dapat ikabahala sa panig ng mga importer. Dahil papayagan pa rin naman ang mga ito na umanggat ng bigas, partikular na sa mga importer na may import permit na ngayong buwan. Sa panig naman ni Senate Agriculture Committee Chairman Kiko Pangilinan, dapat busisiin ng gobyerno ang mga importer na posibleng nagmamanipula. Yung mga warehouses ng bigas, ma-check kung nagkakaroon ba ng hoarding, pwede silang kasuhan. So kung tumaas ang presyo ng bigas after the announcement, tingnan itong Price Act on the grounds na mayroong profiteering. Samantala, napapanahon na anya na rebisahin ang Rice Certification Law o ang RTL. Giit niya, hindi naman natugunan ng gobyerno ang pagtaas ng presyo ng bigas at iba pang problema na kinakaharap ng industriya. Ang pahayag na ito ay Pangilinan ay matapos ang kanyang pakikipagpulong sa kalihim ng Department of Agriculture hapon ng Lunes. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News.